Sa video ito ay pupuntahan natin yung hindi ko pa napuntahan na pasyalan sa Cavite na may nature trip. Samahan nyo akong dayuhin ang magandang pasyalan na to. Siguradong mag-e-enjoy tayo dito. Let's go! Yo, what's up mga kaibigan? So ngayon, meron tayong combo ride na tinatawag. So current location natin, ito yung All Homes. Ito yung papuntang Maragondon po or Patanza. Ito yung Antero Soriano Highway. Sa likod natin yung papunta ng Bacoor. Ngayon meron tayong tinatawag na combo ride. Magiging mahaba yung video, alam nyo na, uncut version pa rin. Pero ang gagawin natin siguro 2 parts para hindi naman masyado maging mahaba yung video na gagawin natin. Ayan, papuntang General Trias pag dinaretso natin yan. Pero hindi tayo, lalampasan natin Gentry syempre. So ngayon lang ulit ako mag-ride after ng Bataan Loop ko. Kasi may mga in-edit pa ako syempre, alam nyo na. Hindi madaling i-edit yung mga ganong klaseng video eh. Pero ngayon mag-ride ulit tayo. Magko-combo ride tayo mga kaibigan. Ang araw ngayon Sabado, so medyo late naman ako nakalabas. Time check natin ay alas 10 ng umaga, Sabado. Magdi-December na. So tignan natin kung ano oras tayo makakarating doon sa mga dapat nating puntahan. Ayan, sana hindi tayo matraffic. I don't think na matatraffic tayo sa area na to. Kasi ang matraffic lang naman yung palabas ng Cavite. Yung papuntang SM Bacoor na, yung intersection doon. Yung papuntang Cavitex. Pero dito kasi I don't think, kasi medyo late na rin. Alas 10 na ng umaga. And Sabado pa. So hindi ko ina-expect yung traffic ng ganitong oras dito. Pero hindi pa rin ako sure kasi bihira ako dumaan dito ng ganitong oras. Actually bihira talaga ako dumaan dito. Sa part na to, etong Antero Soriano Street. Ay, yung map nga pala natin, i-record natin nga pala to. Hindi ko na makalimutan. So recording na yung mapa natin. At medyo maganda yung panahon. Hindi pala medyo, maganda talaga yung panahon. Dahil kakatapos lang ng mga bagyo. Ito na yung EPSA. EPSA tong kanan ko, hindi ako nagkakamali eh. So samahan nyo ako ngayong araw sa isa na namang adventure. And ito yung unang ride ng ating drone. Kasi nung last time, di ba, napanood nyo sa vlog ko na ginawa natin ng review yung DJI Neo 2. So ito yung actual na ride nya. Gagamitin natin siya. Papakita ko sa inyo yung feature kung bakit ito yung binili ko. Hindi ako nag Mini 3, hindi ako nag Mini 2, yung Mini series. Actually yung Neo 1 kasi dati hindi maganda yung yung quality ng video, tsaka yung obstacle avoidance niya, ibang feature hindi okay. At hindi ko rin expect na actually bigla lang pagbili ko nito nung DJI Neo 2 kasi naramdaman ko yung kakulangan eh. Nung nag-loop tayo, parang kulang talaga ng drone shot eh. Yun talaga yung kulang natin, so kailangan ko na talagang bumili. Kaya nakapag-desisyon na ako na bumili na lang ng magagamit natin na drone. Hindi man siya yung gamit ng ibang mga vlogger na talagang maganda yung quality, pero yung mga features kasi nito ay yun yung kailangan ko eh. Alam niyo naman ako, di ba, nagka-uncut videos ako. So ang kailangan ko sa drone yung may auto follow, may obstacle avoidance, yung madaling, yung point and shoot. Kung baga sa camera, point and shoot lang. Wala nang eche-bareche, di mo na kailangan ng remote. Yung automatic na lahat. Kaya ito yung pinili ko, itong DJI Neo 2. So ngayon, natin siya ngayon, actual test na natin siya. Hindi pala test, ito na yung actual na paggamit natin sa kanya. Mamaya
Pag may nakita tayong area na pwede natin paggamitin sa kanya, ayun na yun, gagamitin na natin siya. And hindi ako nag-expect ngayon ng pag-ulan dahil kita nyo naman, napakainit. Ayan, papuntang Naig. Pag dinaretso natin yan, tirik ng araw, okay lang naman ng ganito. Mas gusto ko pa yung tirik ng araw kaysa pabugso-bugso yung ulan. Uulan, araw, mas magkakasakit ka pag ganun. Ay, may e-bike na naman sa highway. Samantalahin nyo na. Samantalahin nyo na mga kaibigan, itong e-bike. Dahil sa December 1, di na kayo makakagala dito sa mga main road. Hindi naman ako against sa mga e-bike, pero madami na kasing aksidente na nagaganap na nai-involve yung mga e-bike. Kasi karamihan dyan, talagang tinuruan lang eh. Yung tipong hindi ka nakapag-bike, hindi ka nakapag-bisikleta man lang, tapos nag-e-bike ka kaagad. Kung nagsimula ka sa bisikleta, nandun yung awareness mo eh. Magkakaroon ka na ng awareness sa paligid mo. Pero kung hindi ka nagmula doon at bigla ka na nag-e-bike out of nowhere, na nagkaroon ka bigla noon, talagang ma-aksidente ka. Kulang ka sa kaalaman sa kalsada. Pero yung mga may lisensya na, marunong naman na. Alam naman nila yung tama at mali sa kalsada. So hindi naman ako against sa mga e-bike, pero yung mga gumagamit lang talaga niyan, mga first timer, kaya madami aksidente. So para sa akin, okay na rin na hindi sila magagamit sa mga main road. Sa mga subdivision lang sila, siguro main road, tatawid lang silang ganyan, pero hindi sila pwedeng magbaybay. Yun ang pagkakaalam ko. So nasa na tayo? Gen 3 General Trias, Robinson's Place. Ayan, so shoutout sa bitpin ko dyan, si June. Shoutout June, Betlen. Dito na ako sa teritoryo mo. Diyan kasi nagtatrabaho yung ano ko dyan, yung best friend ko nung college, si Betlen June. Tinibipli mo doon. IT siya dyan. So pag gumalawa tayo dyan, papunta na yan ng General Trias, yung bayan. Ito naman, papunta, kung doon nagkakamali, papunta to ng bayan ng Tejero. Rosario pala yung kanan natin, papuntang Rosario bayan. So medyo magiging mahaba yung video natin, and sana maging okay ang lahat. At wala tayong maging aberya. Dito lang naman sa Cavite yung pupuntahan natin, iikot lang tayo. Combo ride po ito. Pupuntahan natin yung mga area na hindi ko pa napuntahan dito sa bandang part ng Cavite. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan yung mga part na yun na sinasabi ko, para hindi naman kayo mag-iisip kung saan talaga tayo pupunta. Surprise na rin. And 2 parts din pala tong video natin. So 2 part, para hindi mahaba. Siguro I think kasi aabot ng 3 oras to eh. Pag in-uncut natin, aabot siya ng 3 oras. Kaya ikakat na lang natin kasi sobrang haba. Siguro 2 parts. Depende pa rin sa haba ng ano natin, sa magiging content natin. And maraming salamat pala sa mga tumapos ng aking Bataan Loop. Sa mga tumapos ng Bataan Loop ko mula episode 1 hanggang episode 13, yung final episode, comment nyo dyan sa baba, #Bataan Loop. Sa mga legit na tumapos, walang dayaan yung talagang hindi nag-skip ng episode at pinanood talaga nila mula umpisa hanggang dulo. Alam ko napakadami nyo. And na-enjoy nyo ba yung panonood nyo? So yung mga balak mag-Bataan Loop dyan, kung hindi nyo pa alam, ako yung nakapag-Bataan Loop na, inikot ko po. And buong video po yung kinunan ko doon. Buong video, umabot siya ng I think nasa 10 hours yung video natin mahigit. Or 12 hours siguro, pinaka safe. Bukod pa doon yung 6 na oras na papuntang Bataan mula Cavite, vice versa, bukod pa yon. So dito sa part na to medyo nagiging mabagal yung
Di ko alam pati Sabado medyo mabagal pa rin dito, tsaka ang dami nag-ano. Sabagay, may pasok ang office yung iba yung pag Sabado eh. Pero alas 10 na eh. So ditong part medyo matraffic talaga, I think. Ayan o, pag may intersection na ganun, feel mo talaga yung traffic eh. Kaya bihira din ako dumaan dito sa kahabaan na to, itong Antero Soriano Highway. Bihira ako daanan to, mas gusto kong daanan yung Governor's Drive. Kahit medyo malayo sa pupuntahan ko papuntang Naik, mas binabaybay ko na lang yun. Hindi ko alam kung bakit ako ngayon dumaan dito. Pero okay na rin, at least nakadaan ulit tayo dito. Medyo matagal naman yung huling daan ko na naka-vlog dito. Actually halos wala yata akong vlog na dumaan ako dito eh. Ito na yung pure gold ng ano to, 13. Tansa pala. Sa kabila pala yung 13. Pasensya na ha. Naghahalo-halo na yung nasa utak ko na lugar eh. Sa tagal ng sa dami ng napuntahan ko eh. Ayan na, dito na nagkanda buhol-buhol na. Nagkanda buhol-buhol na mga kaibigan. Ito, basta intersection talaga ito, matraffic talaga dito. Ito SM Tansa sa kanan natin. Asahan mo na pag dito banda ng Cavite. Kaya ang sarap bumalik na ano, Bataan eh. Grabe yung Bataan. Yung mga kalsada doon, hindi mo talaga, walang ganito eh. Walang ganito sa Bataan eh. Talaga mapuno pa talaga siya eh. Super nag-enjoy talaga ako sa Bataan Loop na yon. Siguro next year gagawin ko ulit yun para makunan ko yung ano, yung mga hindi ko nakuha na lugar doon. Actually madami pa eh. Next year pagbalik natin, iba naman yung pupuntahan natin sa Bataan. Pero loop pa rin naman siya. Hindi ko alam kung pabalik naman, kung counterclockwise yung gagawin natin. Matraffic talaga dito sa area na to. Ito rin kasi yung mapuntang Kabyang. Kaya siguro madami din ng gawin papunta dun ngayon. Kasi nga Sabado. I think abot naman tayo ng ano, grabe init. Daming nilalang dito. Nakakapanibago kapag galing ka sa lugar na tahimik. Ayun nga, galing tayo ng Bataan yung last time. Tapos dito ka, no? Yung reality, nandito na tayo. Pero pag gabi, nakadaan na ako dito ng gabi. Hindi lang ako naka-vlog. Masarap dumaan dito pag gabi. Talagang dire-diretso ka lang. Hindi mo mararamdaman itong mga traffic dito. So at least ngayon alam ko na, naiiwasan ko na itong daan na to. Alam niyo naman ako, alam niyo naman si Soviet, di ba? Iniiwasan natin yung mga matatraffic na area. Hindi naman sa maarte tayo, pero talagang iniiwasan lang natin yung mga ganito. Yung mga ganitong pagbagal ng daloy ng trapiko. Para ma-update na rin kayo na ganito yung sitwasyon dito ng umaga. Sabado pa to. Paano kung weekdays to, may pasok ang mga estudyante? Di mas malala. So pag ganito pala, kung kapag galing ako ng bandang Imus, Bacoor, mas gugustuhin ko na lang dumaan sa Governor's Drive. Siguro 5 kilometers difference. Pero doon kasi tuloy-tuloy na eh.
Dito dire-diretso naman, pero kung ganito naman kabagal yung daloy, dumadali naman, pero iba pa rin kapag dire-diretso. Yung tipong maluwang talaga siya. Sa Governor's Drive kasi maluwang talaga dun. Medyo maulap lang sa pupuntahan natin kasi dire-diretso yung pupuntahan natin dito. First time ko na mapupuntahan tong lugar na bibisitahin natin. Excuse me po. Ay, sana hindi naman umulan. Maganda panahon eh. Maloko pa naman tong araw na to. Pinaprank ako minsan ng ng panahon eh. Kung matagal na kayo nanonood dito sa channel natin eh, nampaprank to eh. Aalis ka na maaraw tapos maya maya didilim eh. Ginaganyan ako niyan eh. Lupit, di ba? Tsaka testing na rin pala to ng ating yung syempre galing tayo ng ng Bataan Loop natin. So yung bagong gulong natin, doon talaga nasubukan sa yung Pi Cobra. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano na itsura ng Pi Cobra na bago na kinabit natin. Nasa pa lang ang mileage niya siguro. I think estimate natin nakailang kilometers pa tayo sa nasa 500 plus kilometers pa lang pala. 500 kilometers, mga 600 siguro. Tapos ngayon madadagdagan pa. Wala pang 1,000 kilometers. Kasi ngayon estimate ko aabot ang 100 plus. Balikan. Yung Pi Cobra, okay siya sa okay naman siya. Siguro mas matagal ko siya magagamit kaysa dun sa luma kong gulong. Kasi matagal na akong hindi naka-stock ng gulong ng Bergman. Matagal ko na tinanggal yun, siguro mga after 1 year na yun eh. Napudpud na eh. Tapos gumamit ako ng isa pang gulong, yung Shifa. Tumatagal din naman, pero ang problema ko kasi sa Shifa, hindi ko alam ko sa motor pero dumudulas ako eh. Ewan ko lang Pero ito kasi same size lang to Same size 120, 70, 12 sa unahan, 130, 70, 12 sa likuran. So parehas lang lapad, parehas ng size. Ang kaibahan lang ngayon ay ito ay dual sport. So meaning pwede to sa pampamilya pang sports pa. Pwede tong sa ganitong pangpatag, pwede rin to sa mga panglubak, pang mga off-road. Yun yung dual sport. So pwede siya sa iba't ibang klase ng kalsada. Pero na-testing ko na rin siya sa medyo basa. Hindi ko lang siya masyadong talaga sa malakas na ulan. Sa mga basang part, hindi naman ako masyadong nadudulas. Malalaman ko kapag naibiyahe ko ng umuulan talaga to. Kasi so far so good. Pag nagbe-brake ako okay naman hindi naman ako nag-aalangan. Kasi yung last na gulong ko yung Shifa, medyo nag-aalangan ako Pag nagbe-brake ako parang dumudulas talaga ako mapaunahan, mapalikuran Pero depende rin siguro depende. Hindi ko sinisaraan yung isang gulong na yun yung baranda. Depende rin. Siguro sa paggamit and sa tagal ng gulong. Yun lang inobserbahan ko. Medyo mas mahal yata ito ng konti sa brand na yun. Itong Pi Cobra. Medyo mas mahal lang siya. Kasi nga dual sport to Hindi ko sure kung may dual sport ang ang Shifa Mabagal talaga yung dito. So yung mga e-bike ka pa makakasabay. Padaanin nyo. May ambulansya sa likod.
Dami palang sasakyan dito kahit ano. Kahit Sabado. Ganito pala kadami dito. May ambulansya sa likod pero hindi naman siya parang nagmamadali eh. Hindi siya ano eh, paspasan eh. Isang diretso, pero diretso na mabagal eh. Ang good thing talaga, iwasan natin to next time. Okay dumaan siguro dito kahit mga linggo. Pero weekdays hanggang Sabado, Monday to Saturday siguro negative. Hindi ko dadaanan to. Sa sarili kong opinion lang naman. Kasi madami pala populasyon dito. Para ka naman nasa Maynila eh. So maganda yung panahon at maulap na dun sa pupuntahan natin. At wag naman sana tayo magkaroon ng aberya. Wag lang, wag ganoon. Woo! Ang mga gusto kong biyahe talaga, more on pass out. Kasi kung magno-north ako, yung mga biyaheng north, ang pinakayo kasi daanan dyan Maynila. Alam nyo naman, napaka-traffic dyan, di ba? Kaya kung sakaling magpupunta ako ng, sabihin natin yung pupunta ako ng Bataan Loop, siguro papalipasin ko na isang buong araw, tapos uuwi ako, siguro kinabukasan ng mga hindi rush hour, mga ganyan. Kasi nung nakauwi ako sa galing Bataan Loop, alas 3 na ako nakauwi. So hindi pa rush hour yun. So maganda-ganda pa yung flow ng traffic noon. Umaga ng oras. Pero kung pass out, anytime siguro pwede akong umuwi na kahit late. Ang pinakayo kasi talaga pag umuwi ako ng late, o pag uuwi ako ng late galing dyan, galing ng Maynila. Kasi ilang beses naman ako nakarating dyan. Galing ako ng Pampanga, inabot ako ng rush hour sa, sa Valenzuela, lalo sa Bulacan. Papasok ng Valenzuela pa Maynila, ay sheesh, abutin ka ng paggunaw ng abutin ka ng eclipse eh. Overtake, go accent, overtake. Oy, sheesh! Sheesh! Woo! Pinawisan yung noo ko dun ah. Biglang lusulpot. Hanep. Biglang hi mada! Hi mada! Nandito yung shortcut pag galing ka ng Alam ko napakita ako na yun sa inyo dati. Oy, bukas yung pinto. Delikado yan, bubukas yung pinto mo. Barangay pala to eh. Alam naman niya ginagawa niya. Ito na sasabihan. Ganda pa na lang GS3, M-Zoom, R-Type, GAC, wow! Ganda ng kotse na to, bago. Ganda ng design nito. Makakabili mo tayo niyan, tamis. Samahan lang natin ng konting illegal. Ayan, makakabili mo tayo ng ganyan. Walang hiya.
Sa iligan na lang siguro tayo talaga may pag-asang yumaman, ano? Malinis na paraan, nasasamahan mo ng konting illegal. Ayan. Time check, mga 10:30 na or 10:30. So nasa ano pa rin tayo, papuntang Naik pa rin to eh. Papuntang Maragondon. Ayun. Sa mga nakakuyabas nga pala kung anong gamit kong motor, at sa mga hindi masyadong pamilyar, yung mga nagano kasi, Bergman, Suzuki Bergman EX po yung gamit ko, 2023 version. So far so good, 3 semplang. Kaya maingat na ako ngayon. Fuel consumption okay naman, nasa 48 kilometers per liter. Kasi nga malapad yung gulong natin, pero nung stock pa yung gulong nito, umaabot na ng mga 50 to 60 kilometers per liter. Ganun katipid ang Bergman. Depende pa rin sa takbuhan mo, ha. Depende sa takbuhan, depende sa pagpiga mo, depende kung paano ka mag-alaga ng motor. Ganun. Pero ngayon kasi malapad yung gulong natin, naka dual sport tayo, kaya nasa 48 kilometers per liter. Pero matipid naman yan. Takbong chill ride lang naman to. Kung ang habol mong motor ay pwedeng pang bakbakan, hindi ito yung para sa'yo. Pero kung ang habol mong motor ay pang chill ride lang, pang tito, pang tipid, kumbaga pang tito na nagtitipid. Kumbaga motor na to na hindi ka talaga babakbak kasi hindi siya pang bakbakan. Parang na lang talaga siya pang chill ride. Dati na mapaabot ko to ng 104 yung takbuhan nito. Pero ngayon siguro nata-top speed ko siya. Ay, hindi pala ako nag-top speed ngayon. Hindi na pala, nadala na ako. Nung nagpalit ako ng gulong, nasa 90 na lang. Nung nagpalapad ako, etong gamit ko ng gulong na ngayon, mas malapad na, 120/70/12 tsaka 130/70/12. Hindi mo na siya mawa 100 ngayon sa ganito kalapad. Tsaka hindi na ako nabakbak ng ganong kataan, ganong katindi. Mas maingat na tayo ngayon. Ganun siguro talaga. Kapag meron ka ng responsibilidad sa buhay, mas maingat ka na or mas magiging maingat ka na. Compare mo sa mga mas bata pa na wala pang responsibilidad, meron pang parang kumbaga umaasa ka pa sa magulang mo. Yung motor na gamit mo ay galing pa sa pera ng magulang mo, gano'n. Nag-aaral ka pa, malalakas ang loob. Pansin ko yan sa mga nakikita ko kahit sa mga balita, yung mga nagkumakarera, mga bata pa yung mga nagko-customize ng motor nila ng mga pang Indo, mga pang Thai, mga bata-bata pa. Pero pag medyo tumanda kayo, kung napapanood nyo to na may ganun kayo, ako nagsasabi sa inyo ngayon pa lang medyo mag-ingat na kayo at mag-ipon-ipon na kayo. Kasi hindi nyo magagamit yan sa Imagine mo magka-Thai concept ka, mag-Indo concept ka, maingay yung tambojo niya, hindi mo naman malalayo. Diba? Para saan pa nagkaroon ka ng motor kung hindi mo naman mailalayo? Ano yan, pang forma lang? Bumili ka ng motor para pang chicks lang? Ay, Diyos me. Ang motor, ginagamit yan, yung iba pang hanap buhay, ito pang hanap buhay ko na rin to, pang vlog. Kung baga bumili ka ng motor na may purpose, pwedeng pang hatid mo ng school, pang service mo. Pero kung bibili ka ng motor siklo na ipang-performa mo lang para pumugi yung tingin nila sa'yo, ng mga chicks mo, mga tawa mo, hindi, mali yun. Tapos kamote ka sa kalsada, no? Walang helmet, naka-chinelas, naka-open pipe. Dahil mo nakitang ganyan. Kasi sa mga probinsya na pupuntahan ko, dahil mo nakikitang ganyan. Maporma lang pero kulang. Inuuna yung forma kaysa sa safety.
Kaya tinan mo, madami na rin ang kinuha. Marami naman ang kinuha ni Lord. Kasi inuuna niyo yung ano, inuuna niyo yung forma. Unahin yung forma. Safety, natutunan ko yan sa ano, nung nagbabike pa ako. Mag-invest ka sa quality na helmet. Wag muna sa mga pyesa. Importante rin naman yung pyesa kasi nga diyan ka nakasakay eh. Pero kasi uunahin mo yung safety ng katawan mo. Sumimplag naman ako sa bisikleta pero di naman ganun kalala. Ayun, di mo, wala side mirror. O, tinan mo, di ba? Tapos naka-rims pa. O, di ba? Wala yatang helmet. Ganun, di ba? Ganito tukoy ko sa inyo eh. O, yan o. Kita mo yan. O, ano yan? Nakapunggok concept ng ano? Ng PCX. O, tinan nyo. Walang helmet. Nakachinelas. Nasa kanya lahat ng violation eh, oh. Tinan mo to, ha. Naka-rims. Walang helmet. Nakachinelas. Walang side mirror. Alam ko 5K yung walang side mirror eh. Oo, ganyan. Hindi oy. Bata pa to, kita ko eh. Yan, chinelas oh. Nakachinelas lang siya eh. O, di ba pinag-uusapan natin ngayon pa lang. Inuuna nyo yung forma sa motor kaysa sa safety nyo. No, walang side mirror to. O, yan o. Diba? O, unahin nyo yung forma. Unahin nyo yung forma bago kayo bago yung safety. Diba? May sample agad. May sample agad na binigay si Lord sa pinag-uusapan natin. Diba? Yan eh. Siguro narinig ni Lord yung sinasabi natin, no? Dahil si Soviet, mukhang nananaya mo na naman, ha? Bigyan nga kita ng sample. Gumanon yung naka-PCX, oh. Ganon, di ba? Eh, paano kung na-aksidente ka, ganon ang pormahan mo? Sabi natin, sige, oh, maporma ka. Wala ka side mirror. Naman, may natsempuhan kang ano dyan, no? Yung mga tipong mga driver na reckless na nawawala ng control, eh nabangga ka, tumama yung ulo mo. O anong gagawin mo? Anong gagawin ng masasagip ka ba ng open pipe mo? Diba? Yung kanya naman hindi naman natin naka-open pipe. Wala lang siyang side mirror. Yun yung pinakamahal na ano sa kanya. Alam ko pag no side mirror nahuli ka 5,000, hindi, feeling ko 5,000 eh pag walang side mirror na nahuli ka. Yun ang ano ko ah. Ay mali pala, dapat pala kumalawa ako dun. Dito na pala tayo. Kakaliwa pala tayo dito. Mali pala tayo. So pala kaliwa ako dun. Kasi papuntang Kabyang to pag ginaretso natin to eh. Pa Kabyang to eh. Ito. So ang punta kasi natin, papunta tayo Magallanes. Itong Magallanes, itong part ng dito, napuntahan ko to dati nung nakabike pa ako. Nung nagpunta kami doon sa may Magallanes or Calabarzon Road. Yun yung tawag nila doon eh. Karamihan sa kanila, ang tawag nila doon sa pupuntahan natin ay Calabarzon Road. As kakanan tayo dito. Itong pa Governor's Drive. Paano pala? Dito sa kanan. Governors. Ito, traffic din pala dito ah. Mas pumunta tayo Magallanes. Ito yung part ng Governor's Road, medyo traffic na kasi papasok na ito ng bayan. Hay, mainit. Nakikita ko yung ano eh. Oh, maganda panahon. Yan.
Kasi kahapon medyo uulan na araw eh, Biyernes. So tingnan natin, ang estimate na dating natin doon 11. Base sa Google Maps, mga 40 minutes pa doon sa mismong pupuntahan natin So time check natin mga 10:40. So mga 40 minutes nga yung biyahe natin. Ito, binabaybay ko to dati nung nakabike pa ako eh. Shoutout sa mga ano dyan, sa mga subscribers ko na biking days ko pa lang eh nakasubaybay na sa atin, or cycling days pa. Ngayon kasi nag-iba na tayo ng content eh. Ayoko na kasing balikan yung bike content ko dati. Kasi nga nawala na yung YouTube channel natin eh. Medyo masakit pa rin hanggang ngayon. Pero nakamove po naman ako dun. Kaya nga ayoko na siyang balikan. So be it na cycling content creator is long gone. Wala na po. Nag-transition na po ako sa motor. Mas madali nga naman dito ang maglakbay compare nung nagbabalag pa ako ng bike. Legit naman talaga na mas madaling magano dito, maglakbay gamit ang motor. Mas pabilis ka makakarating, hindi ka masyadong pagod. Mapapagod ka pa rin, pero mas bawas. Hindi na ganun katindi. Ang gitna pa si Bossing, nakabike, pinagkaadi yan, wala pang helmet. Delicates yan, kid. So ngayon ko lang mapupuntahan yung Magallanes, bayan na Magallanes ng nakamotor. Kasi dati napunta ako na nakabike. So ngayon naman different naman tayo ngayon. Different era. So be it. Woo! Tsaka mas malayo ang mararating kapag naka-motorsiklo tayo. Diba nga, napuntahan natin yung Bataan. Pero kung nilook ko na nakabike yun kung nilook ko na nakabike yun, malamang hindi ko matatapos ng 2 araw yun ng ganun baka mga 4 ko yun. Nakalaspag, literal na malalaspag ako dun. Although mas may enjoy ko yung view kasi nga nakabike lang tayo, pero grabe yung laspag dun kapag binake mo ng paikot yun, tapos naka-vlog ka, tapos buong ano mo nagsasalita ka, doble ang pagod mo dun. Paus ka na, pagod ka pa. May mga nagko-comment nga dun sa Bataan Loop ko, sabi nila ako lang daw yung nakagawa ng Bataan Loop na ganun. Actually madami nang nakapag-vlog ng Bataan Loop, pero yung vlog kasi nila ay hindi dire-diretso. So I think may point din yung sinabi niya na ako lang yung nakagawa ng buong biyahe ay na-record ko yung bawat kanto, bawat liko ko. Uncut siya in a sense na nagpalit ako ng battery. Kumbaga yung video is dire-diretso pa rin naman. Kung saan ako nawala ng battery, dun pa rin ako nagpalit at dinaretso ko, nagsasalita pa rin ako. Feeling ko ako pa lang talaga ng motovlogger na nakagawa nun. Ayoko magyabang, pero I think na ako pa lang yung motovlogger na nakagawa ng gano'n. Kasi alam niyo naman, yung content natin ay more on uncut version. So sa mga bago po sa channel ko, yung mga binablog ko po na ganito ay uncut version. Kayo na bahalang mag-skip. Hindi tayo tulad na ibang mga motovlogger o content creator na ipapakita lang sa inyo yung mga gandang lugar, mga gandang daan. Hindi nila papakita sa inyo yung mga pangit na daan, mga pinaghihirapan mo, yung mga adventure na kumbaga yung tipo na papakita lang nila sa iyo for the views, yung mga gandang pwede nilang ipakita sa inyo para mahikayat kayo manood sa kanila.
Eh ako, eto, bahala kayong manood, bahala kayong mag-skip. I-vlog ko to, magsasalita ako dito, kakwentuhan ko kayo. Eh kayo nang bahala. May mga natutuwa. So far wala pa namang nagreklamo na ang haba ng video mo. Madami, actually mas madami nagko-comment. Mas natutuwa sila sa ganitong setup. Kasi yung nga naman, di ba? Sino nga namang siraulong content creator at vlogger ang magko-content ng isang buong biyahe i-record mo? Di ba? Napakabihira. Kaya yun yung ginagawa kong content ngayon, na nagko-content tayo ng ganito nang naka-record tayo. So kayo nang bahala mag-skip. Liligaw na tayo. Na-enjoy ko naman yung pag-share sa inyo para na din ako may kausap. Yung iba nagtataka kung paano ko kinakaya yung ganito, ilang oras nagsasalita. Eh, maniniwala ba kayo na may pagka-introvert ako dati? Dati Pero kasi nung yung mga naging trabaho kasi isa, hindi ka pwedeng maging introvert eh. So kakaliwa tayo dito. Etong parang school. Pinapakaliwa tayo dito. Ayan. So yun, anong school to? Muzon Elementary School. So shoutout sa mga dito. School pala to ng Muzon. So ayun nga. Saan na ba tayo? Ayun, nasanay na ako kasi yung mga naging trabaho ko, sa mga curious, sa mga hindi nagtatanong. Nakadaan na ako na nakabike dito dati. Tanda ko to. Sa mga hindi nagtatanong, ang mga naging work ko ay karamihan sa years na naging trabaho ko ay IT ako. Computer technician, taga-ayos ng computer, taga-sira. Siguro mahigit 5 years na nag-aayos ako ng computer. Sabihin natin mga 8 years, mga ganun. Tapos tinamad ako, nagtry naman ako ng ibang work. Nagtry ako ng waiter sa MOA, yung Yakimix, yung buffet, kung hindi ako nagkakamali, kung familiar kayo doon. Buffet sa Yakimix, sa MOA, Mall of Asia, yung nakatapat sa may Ferris wheel. Yan, nag-work ako dun dati 2013, mga ganon. Tapos hindi naman ako tumagal, mga 6 months lang siguro. Sinubukan ko lang. Tapos bago pala yun, nag-ahente pala ako ng lupa sa Laguna. Ay, naging agent din ako. Kaya ayun. So, kung mapapansin nyo sa mga naging trabaho ko, more on nakikipag-usap or more on customer service. Nakikipag-usap sa mga tao. Kaya yung pagiging introvert ko dati, actually hindi naman talaga totally introvert. May pagka lang. Nawala. Kumapali mukha ako kasi nga nasanay na ako sa makikipag-usap sa mga tao. Kaya ngayon, na-adapt ko dito sa pag-vlog. Diba? Yung mga nakapanood sa akin dati pa, alam naman kung paano ako nagsimula mag-vlog, diba? Alam nila yan. Kumbaga, nagsimula ako mag-vlog nung mag-pandemic. Ayan, alam nila yan. Nung nawalan ako ng work, nung nalaylo ako, doon ako nagsimula mag-vlog. Hanggang ngayon. Siguro wala akong work nung 2020, nung nag-pandemic. I think sumagklab yung pandemic, mga March pa yun or Feb Lumala nung nag-April na, ayun na. Nalaylo siguro ako mga April or May. Kasi nag-vlog na ako noon ng mga bike. Tapos ayun, medyo nag-boom tayo sa vlog, sa pag-bike. Bike vlogs. Ayun, doon ako nagsimula. Tapos ngayon, transition. Nawala yung YouTube channel ko. Nawala yun, 140k subscribers yun. Nasa motor na tayo. And bagong YouTube channel natin, as of this moment, nasa 4,200 subscribers. So salamat sa inyo. And sana na-enjoy nyo yung panonood dito. Habang kinukwentuhan ko kayo sa pupuntahan natin, sana may natututunan kayo ng mga ganito. Na dati rin ako naging empleyado, na mababa din yung sahod. Sa ganito kasi, yung ganitong trabaho, yung ganitong work, hindi naman ganun kalaki ng sahod dito
Hindi ganun kalaki. Nakala nila pag content creator ka, vlogger ka, malaki na yung sinasahod mo. Hindi naman tayo ka-level nila kung TV, nila V, nila Gioong. Yung mga yun talaga, mga milyonaryo yun. Pero yung mga ganito, small YouTuber lang tayo or small content creator lang tayo. Hindi. Oh shit. Excuse me po. Mas kanan dito. Oh, nakadaan ako dito ng ano. Dati nung nakadaan ako dito, ano pa to, lupa pa to. Parang tagos nito, parang bypass. Bypass kung hindi ako nagkakamali. May bypass dito na madadaanan. Lubak pa to dati. Pagbalik sa kabilaan naman tayo dadaan, hindi na dito. So yun, tiyaga lang talaga. Tsaka passion, pagmamahal sa ginagawa mo. Kasi kung on pera lang talaga yung habol mo, hindi ka tatagal dito sa ganitong larangan. Malubak. Ako kasi masaya ako sa ginagawa ko dito. Nakapag-share sa inyo, nagkukwento sa inyo. Kumikita, pero hindi naman ganun kalaki. At the same time, importante kasi, masaya ka din sa ginagawa mo. Dati sarado pa to itong bypass na to. Alam mo yun, bukas na siya. 2021 or 2022 nung ulindaan ko dito, nakabike. So yun, ang importante kasi doon, masaya ka sa ginagawa mo. Yun talaga yung pinaka-formula doon. Kasi hindi ka tatagal sa isang bagay, sa isang trabaho kung hindi ka masaya. Yung pagiging IT ko dati, mas stressful kasi yun. Alam mo naman, mag-aayos ka ng computer, papasok ka pala ng trabaho, ng work mo, problema na nasa isip mo. Paano maayusin, diba? Hindi ko talaga sa kinari. And ngayon, masaya naman ako sa pinagagawa ko sa buhay ko. Hindi ganun kalaki yung sahod, pero importante kasi dun. Masasabi ko na mas buhay ako ngayon. Saan tayo? Tagaytay City. Dito? Itong kanan. Iba yung nasa mapa dun sa ano. Itong kanan. Papuntang Tagaytay yung kabila. O dito pa. Ito yung papuntang Magallanes. Oo, ito. Dito nga. Oo, ito na. Wow! Tigil tayo dito. Ganda, ilog. Pero na ilog. Hindi ka alam pwedeng makakababa dyan. Uy, makulimlim. Kumalimlim. Makulimlim. Ayan na, makaraw na naman. Maulap. Pero I don't think na uulan. Ayan, Magallanes nga. Itong road na dinadaanan natin. Magallanes. Tagal na rin. Siguro mga 4 na taon akong hindi nakapunta dito o nakadaan dito. Pinuntahan namin to nung nadaanan ko to nung nagbabike pa ako nung pinuntahan namin yung Pantihan Falls. Actually madadaanan natin yun pero falls kasi yun, iba pupuntahan natin May dali rin pala dito. Yan, dali niyan, suki ako niyan Diyan ako nakabili ng tinapay. Mura kasi mga bentahan dyan. Kumpara mo sa 7-Eleven, 7-Evelyn. Hindi kasi talaga ako fan. Hindi ako magastos. Hindi ako fan ng mga mamahaling brands. Kung meron ng mga alternative and quality rin naman, bakit hindi, di ba?
Simple lang talaga si Soviet. Walang ano sa katawan. Hindi nga ako nagsusuot ng relo eh. Ang main reason ko bakit hindi ako nagsusuot ng relo, mga kwintas, kasi may allergy ako. Allergic ako sa mga sinusuot na ganyan. Basta papagintuman yan, silver or metal or alloy, hindi mo pwedeng idikit sa katawan ko yan na matagal. Na ano kaya, naramdaman ko yan dati or nalaman ko yan nung high school ako. Kasi diba yung mga high school, diba magisintarong ka, diba? Di mga balat-balat pa nga yung ano. Tapos yung sintaron, diba may bakal yon, may bakal na part yon, yung tinutusok para mag-lock. Dumidikit sa ano ko yun eh, sa tiyan ko yun eh. Tapos nagkakaroon ako ng nag-react yung katawan ko, nagkakaroon ako ng katagon. Parang nagkakaroon ako ng something na rashes or butlig-butlig. Doon ko na-realize na hindi talaga ako pwede magano. At yung papuntang pantihan kung hindi ako nagkakamali. Ito. Doon ko na-realize na may allergy ako. Sinubukan ko din magsuot ng mga silver noon. Kahit yung mga relo, kasi yung relo, di ba may bakal sa ilalim yun, yung mismong lock niya sa ilalim, yung bilog. Hindi rin. Kaya hindi ako nagsuot nun. Hanggang ngayon, hindi na ako nagsuot ng mga bakal sa katawan. Hindi mo ba? In short, hindi mo ko pwedeng idikit sa mga bakal lang matagal. Sa mga poste, sa mga bridge na pag tinali mo ako na matagal dun sa bridge, magkakaroon ako ng allergy. Ang kulit ng allergy ko, no? Allergy na hindi ka pwedeng magano. Hanip na yan. Hindi ka pwedeng magsuot ng mga alahas. Total, hindi naman talaga ako mahilig magsuot ng mga ganon. Eh wala talaga. Sobrang negative. Kaya sa akin, o para sa akin, eh okay lang. Hindi ko naman talaga nakasanayan. Ang kaya ko lang suotin na mga relo na plastic. Oy, goma yung ilalim, basta hindi didikit sa katawan ko yung metal na part, kung may metal man. Ganon. Share ko lang sa inyo. Kasi Soviet allergic sa mga kwintas, sa mga minerals na pag dumikit sa katawan niya makakaroon ako ng rashes. Literal. Promise. Ewan ko kung yung may ganyan din sa inyo. Malamang ngayon nilang din narinig yan. Allergic sa mga bakal, sa mga kwintas, sa mga gold, silver. Hindi ako pwede dyan. Lawak nito, kalsada na to, Magallanes. Uy, dumidilim Akala ko mabibigyan mo ako ng magandang araw ngayon, magandang klima. Dumidilim ka na. Ang usapan maaraw Bakit dumidilim na dito? Malayo pa naman ang napupuntahan natin. Iikot pa tayo eh. Ba't ka naman ganyan? Walang ganyanan. Ang tindi mo naman. Nine % na lang yung battery ko. Mamaya palit tayo yung battery. Magallanes. Mahaba pala to. Tsaka parang bihira dumadaan dito eh. Oh, bilis Kahit bumakbak ka dito eh. Pero tayo tamang 60 lang. Hindi naman ako mahilig bumakbak. Kung ako kasi mas ini-enjoy ko yung daan. Para sa akin, it's not about the destination, it's the journey. Wow, gumaganon si Soviet Totoo naman. Hindi naman kasi laging importante yung destination, di ba? Siyempre, appreciate mo din yung papunta, yung daan papunta doon. Although yung dinaanan natin ay matraffic. Hanip na yan. Dapat nag-governance drive na lang ako mula Imus
didilim ah. Ang matindi pa dyan, iniwan ko yung kapote ko. Woo! Solo ride. Sa mga curious kung na-enjoy ko ba yung solo ride, na-enjoy ko naman. Although tama naman yung iba, masaya nga naman kapag may kasama ka. Pero kasi minsan kapag may kasama ka, minsan hindi natutuloy. Kapag may niyaya ako sa mga tropa ko, oo lang yun. Tapos pag ayan na, riding day na, wala na, mawawala na. Oh, ito yung part ng Cavite na maganda eh. Oh, ganda dito. Tingnan nyo kung gaano karo yan. Ayan oh, tingnan nyo kung gaano karo. Iikutin pa natin yan. Ayan oh. Ayan, iikot pa tayo dyan pag ganun. Wow, grabe, ganyan kaganda ang Cavite. Ito yung part ng Cavite na madami pa talagang raw spot. Kaliwat kanan. At wag lang talaga uulan. Sarap dito. Itong kalye na to. Mahaba pa ba ito? Ah, mahaba pa. Mahaba pa kasi. 4% na lang yung battery natin. Kita ko eh. Pero grabe dito, ang ganda. Itong kalsada na to. Sobrang ano eh, oh. Ako pa talaga eh. Wag lang talaga to maano. Siguro mga after ano pa, ilang taon pa, siguro mga 20 years pa bago to ma-develop yung karamihan dito. Bigyan natin ng mga 20 years. At dadami namin ng establishment sa area na to. Oh, grabe oh. Pwede kang tumambay dyan eh. Kung medyo maaga-aga lang talaga ako nag-ride out, malamang sa side tripan ko pa itong mga to eh. 3% yung battery natin. Kanta oh. Grabe oh. Malamang may mga unggoy dyan. Kaliwat kanan no? Kaliwat kanan. Wow. $2 para tayong battery. Hanap tayo ng pwesto. Hello, bata tayo. Hanap tayo na medyo malilit. Pwede na to. Hindi naman tarik ng araw eh. Change battery lang. Tapos G ulit. Okay, nakapag change battery na tayo. Alright. Kaliwat kanan ng bundok. At medyo dumidilim. Ikutin pa natin yan eh. Ay, yamit eh. Bigla-biglang tatawid. Hanip na yan. Kaninong alaga yun? Tapos kapag nang-aksidente yung aso niya, aso nila walang mag-aano, walang aako kung kanino yun. Delikado. Whee! So meron pa tayong 16 minutes, 16 na minuto bago natin marating yung first destination natin. Nasa part na tayo na Magallanes. Woo! Grabe.
Talagang i-enjoy mo lang talaga. Yun na yun. Oh. Ah. Nalala ko gumaganto ako sa ano sa Bataan. Pag gumaganto na ako, alam nyo na, kapag gumaganto na si So Be It, gantong pormahan, eto na yung peak ng aking pag-e-enjoy sa ride. Grabe. Eto na yun. Ganda ng kalsada ng Magallanes. Di ko natatandaan kung nakadaan ako dito ng ganito na nakabike ako Grabe zigzag. Wow. Sa bandang Kalawan, Nagcarlan, may ganito ba yung area? Nakadaan na ako dun Kaya naalala ko din yung mga gantong part sa ibang part ng Laguna at Batangas. Sa Batangas hindi ko masyado naikot. Sa Kalawan, Nagcarlan, alam ko may ganito. Ito yung may tarik. Ayan yung matarik. Dati lupa lang yan semento na pala nila. Hanip. So para lang tayong feeling ko nasa Alfonso. Ganito yung nadaanan ko sa Alfonso papunta sa bayan nila. Pero kagandahan, ito doon patag, dito may mga lubak. Tsaka sariwa pa rin naman yung pag nag-i-inhale ako maamoy mo pa rin yung mga puno. Yan lang yung kalsada ang hindi mo may enjoy. Ayan. Diyos me. Sa sobrang tagtag, tinin nyo yung cellphone holder ko. Ayan. Wow, ito na. Yun Kaso nga lang, kakadaan ng malalaking truck, pumangit na yung kalsada Tingnan nyo. Yan yung nagpapapangit sa isang lugar. Ang pangit anong kalsada. Kung i-compare ko sa Bataan, walang halos dumadaan na ganong kalalaking truck. Ang ganda ng kalsada doon. Hindi nyo pa napanood yung route ko doon, yung Bataan loop ko panoorin nyo. Grabe itong daan na to. Ditong part maganda. Dito. Pag tinataas ko na tong kamay ko, alam nyo na, ito na yung peak na happiness ni So Be It. Pag nag-ride ako, alam nyo na. Okay, sariwa naman yung hangin dito. Malamang sa inyo, yung iba sa inyo bihira din makadaan dito. May mga part lang talaga. May mga part lang talaga na pangit yung yung kalsada. Pero most siguro sabi ko na okay lang din. Iba pa rin yung ambience sa Bataan. Yung Bagak, yung Binukawan. Doon talaga nasa sabi nila widening na daw. So wag naman sana. Ganda ng kalsada na yun Binukawan na road sa Bagak, papuntang Morong, Bataan. Tahimik lang dito. Wow! May bus. Ito papuntang Pitex. Galing Ternate papuntang Pitex. Meron pala dito. O ito na yata yung bayan ng Magallanes.
Oo, parang ito na yung bayan ng Magallanes. Parang ano lang din, bayan ng Alfonso. Poblasyon, Barangay 4. Meron dito, ba't hindi kasi ano? Ayan o. Diyan kasi sila nagpa-park sa gilid. Main road to eh. Alfonso. Magallanes proper kaliwa. Alfonso, Batangas kanan. Katoliko ako. Ito pala oh. Ito na nga yung bayan nila. Liit lang din. Parang Alfonso nga lang yung bayan nila. Okay din dito oh. Yung kalsada dito oh, mapuno pa rin oh. Bihira mo na lang talaga makikita yung ganitong klase ng ano, ng setup ng kalsada sa Cavite. Dito na lang sa Magallanes, Alfonso ko nakikita to ah. Di ko lang sa ibang part. Sa Tagaytay madaming ganito. Pero bandang lower side ng ano, yung Ibacoor, Imus, wala nang ganito. Wala ka na makikita ng ganito. Nung bata pa ako, madaming ganito dun eh. Pero ngayon kasi wala na makikita ng ganito. Sobrang bihira na. Talaga nakaka-enjoy kapag dumadaan ka sa ganito. Kaya I suggest kung madalas kang nagtatrabaho sa ano, ang trabaho mo lagi nasa Maynila, bihira ka maka-experience ng ganito, may isa mag-travel ka din, mag-weekend ride ka din sa mga ganito, diba? Ito pupuntahan natin, pwede nyo bisitahin to, pasyalan to, pupuntahan natin itong first stop. 7 minutes nandun na tayo. Pupuntahan natin. Woo! Yun lang. Ay, bakbak yung kalsada. Ayan, yun lang yung kalsada dito ano? May mga tapal na. Malalaman mo pag dinadaanan na malalaki na sakyan eh. Ayan o, may mga crack. Lapto tayo, 6 minutes, 2 kilometers. So base dito kakanan tayo, pwede dito. Kakanan tayo dito. Biglang nagkakaroon ng madilim na ulap ah.
Ano to, palengke? May palengke pala dun eh. Part pa rin ng bayan ng Magallanes. Plus 11 na. Siguro matatapos ako estimate mga alas 2 sa lakad ko ngayon. Makakauwi ako siguro mga 3 to 4 PM. Tama lang. Tamang sakto lang. Tumidilim. Ayan na. Tumidilim na mga kaibigan. Mamaya paliparan natin yung drone natin. Clear ba? Clear. Oo, clear. Clear. Tapos kanan. Paalam Diyos. Siguro naman tama itong dinadaanan ko. Huwag mo ko ililigaw Google Maps. Kaliwa. Tapos may humps. Naalala ko yung sa Bataan eh. Pag kaliwa ako may humps eh. Tama. Dito nga yun. Buhay Flores Resort. Pero hindi tayo dyan. Dito tayo. Tama pala to. Ito yung nakita ko sa Google. Wow. Ayan ang sinasabi ko. Woo! Ganda oh. Talagang nature. Nature din naman yung pupuntahan natin eh. Dito nga yan. Dito ko pwede magkamali. We're on the right track. Lapit na tayo. 600 meters. 1 minute. Ay, hindi ko pala nadala yung ano ko. Hanip. Hindi ko nadala yung long rod ko. Yun lang, sabi na may nakalimutan ako eh. Hahawakan ko na lang yung camera. Sabi na may nakalimutan si Sobigot eh. Sinasabi ko na nga ba? May nakalimutan si Sobigot. Dito na yun. Ito na, dito na tayo magpa-park. Dito na tayo sa Buhay Forest. Ayos lang ako, tapos sa G na tayo. Hello ate, magkano po ang ano? 30 pesos po. 30 pesos. 30 pesos. Araw-araw po kayo bukas dito? Bakit natin yun? So, 30 pesos ang entrance fee or ang ano. So magbabayad ka na ng 30 pesos sa entrance fee. Tingnan nyo dito kung gaano kaganda to. Ooh.
First time ko lang makapunta dito. Ayos pala dito. Maganda kung meron kang jowa dito kasama mo. Kaso missing in action tayo dun eh. Wala eh. Ayun, may upuan no. Ayan. Pahingahan. Sa una pa lang to, akit pa tayo. Ayan. May mga upuan. Pagod na naman tayo nito. Sabi ni, kailangan ko na mag-exercise. Kailangan na natin mag-cardio. Tingnan nyo to. Ilulumot na yung ano. Hingal. Papunta sa Kawalan no. Saan tayo nang galing? Pagod si so be it. Ito na. Ay, Diyos me, hagdan. Ha? Pahinga muna. Kailangan ko na talaga mag-exercise. Dahil galing. Dahan-dahan lang. Tignan yung view dito. Ganda. Uy, taas pala. Ang dami. Dami hagdan. Oh my gosh. Parang walang katapusan. Oh. Oh my god. Oh my gulay. I'm not ready. Ayan pa. Ganyan pa kataas. Ay, Diyos me. Kailangan ko na mag-cardio talaga. Feeling ko umakit ako sa ano eh. Kamay ni Jesus. Doon tayo mamay pupunta. Calabarzon Road. O Magallanes Road. Diyos me. Teka lang. Kita ko na yung taas. Ayan. Taas. So, update nyo, pagod na.
Pahinga muna. Malapit na. Hanap na yan. Ubus ang lakas ko dito. Hindi pa pala yun. Doon pa. Hindi pa pala to. May taas pa. Okay, dito may duyan. Mas konting akit pa. Diyan tayo sa tuktok. Ito na yun. Okay. Okay. Ayos din. Ayos ah. Mundo'y umiikot sa bawat kalsadang tinatahak. Biyahe tayo, walang atrasan, walang makakapigil sa akin. Sa likod ng manibela, biyahe sa init at ulan. Bawat liko, bagong tanawin, may kwentong di malilimutan sa paglalakbay. Sama na, ikutin ang Pinas. Bawat liko may bagong kwento, bagong... Ito yung bundok ng Magallanes. So ang gagawin natin sa part 2 ng video natin, mula dito iikutin natin yan pag ganun. Iikot tayo. At may pupuntahan tayo dun sa part na yun na hindi ko pa napuntahan. So dito pwede kayo mag selfie. May pa-heart dito. Ayan, nakita natin to. Ayan oh. Tapos sa taas, pag umulan may bahay kubo. Nakita natin to. Hindi pala bahay kubo dahil may ano. Okay. Pag umulan, pwede kang sumilong dito. Mga kalat lang. Yan. Parang bahay. Okay. So yan yung buong ano. 30 pesos lang. Pero tingin ko pwede na. Nakakapagod lang yung paakyat. Doon ba tayo dadaan mamaya? Pag ganun tayo. Hindi ko tayo pag ganun. Adventure natin. Sa part 2. Kaya abangan nyo yan. So sa 30 pesos, yan ang mahaba-haba din ha. Ikutin ang Pinas. Bawat liko may bagong kwento, bagong araw, bawat Daming unggoy dito. Hello! Hello! sama na sa Do not feed the wildlife. Oh, do not feed. Bawal silang pakainin talaga.